What are the learnings of the readings for this 19th Sunday in Ordinary Time? Tatlong punto ang nais ko pong pagnilayan sa umagang ito. Tatlong paalala ng mga pagbasa. Una, ang katotohanan mga kapatid na dapat tayong manabik sa mga magandang gagawin sa atin ng Diyos. Amen? Amen? The first point is, expect the best to come. Sabihin nga po natin, expect the best to come. Medyo lakas sa atin, expect the best to come. Totoo yun. Mga kapatid, anong sabi ng ating ikalawang pagbasa? Ang pananampalataya, tingnan ninyo ako, ang pananampalataya ay pananalig na may magandang gagawin sa iyo ang Panginoon. Kahit na hindi mo pa nakikita. Ulitin ko ang pananampalataya ay pananalig na may magandang gagawin sa iyo ang Panginoon. Kahit na hindi mo pa nakikita. Yun po yung sinasabi ng unang punto. You expect that best things will happen into your life. Nagigets ninyo ako? Amen? Wala naman po kasing naghahangad ng pangit para sa kanyang sarili. Wala naman po kasing naghahangad ng kapahamakan para sa kanyang sarili. Lahat tayo naghahangad ng maganda para sa ating sarili. Amen? Amen? Yun yung una. And the opposite of this is that you must not expect worse things to happen in your life. Kapag ka po kasi pangit, yun mga iniisip ninyo, nangyayari talaga yan. Positivity attracts positivity. Negativity attracts negativity. Kaya nga po tingnan ninyo, sino yung mga kasama ninyo? Yung mga gusto ninyong kasama, yung mga taong may magandang mindset sa buhay. You know what I mean? Amen? Hindi kayo sumasama sa mga taong negastar, di ba? Mga negative. Yun bang, minsan sasabihin mo, Mare, alam mo, gusto kong magtayo ng business. Naku, wag ka nang magtayo ng business, malulugi ka rin. Di ba? May mga taong ganyan eh. Nega. Di ba? Negative. Walang mabuting nakikita. Alam mo, gusto kong mag-abroad. Naku, mag-a-abroad ka, maho-homesick ka lang. Huwag ka nang mag-abroad. Diba? You know what I mean? Amen? Alam mo, gusto ko yatang kuhaning kurso, doktor. Doktor? Pang matalino lang yun. Mga kapatid, nagigets ba ninyo ako? Negastar. But those people who have positive mindset, those people who have positivity, always expects best things to happen in their lives. Yun bang example nito, halimbawa, bumagsak yung business mo, ano yung sinasabi ng mga taong positive? Okay lang yan. At least buhay ka pa. Makakabangon ka pa. Amen? Ikakasal ka na, tapos naghiwalay pa kayo. Ano sinasabi ng mga positive? Okay lang yan. At least nga, hindi pa kayo kinakasal nung nahuli mo. Amen? Do you get what I mean? Amen? Because you must always expect best things to come in your life. Amen? O, tapikin mo yung katabi mo, tapikin mo yung katabi mo, tapikin mo, tapikin mo. Sabihin mo sa katabi mo, expect the best to come. Go! Expect the best to come. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ikalawa, hindi lang
expect the best to come. The second is, do what you ought to do. Sabihin natin, do what you ought to do. Medyo lakas natin. Do what you ought to do. Gawin mo kung ano ang dapat mong gawin. Tingnan niyo po yung ating mabuting balita. Yung alipin. Anong sabi ng Panginoon? Yung mga alipin, dapat silang palaging nagbabantay. Nagets ninyo? Amen? Hindi po pwedeng tutulog-tulog. Hindi po pwedeng tatanga-tanga. Hindi. You do what you ought to do. Mothers who are here, mothers, taas kamay. Mga nanay, taas kamay. Yan, mga nanay. Oh, ayan, mga nanay. Ikaw, ano ang trabaho ng isang nanay? Ano ang trabaho ng isang nanay? Always po nakabantay sa mga anak and then sinusubaybayan sila sa everyday na kanilang. Ginagawa mo ba yon? Baka hindi. Baka mas madalas ka pa sa simbahan. Ayan ganyan yung mga nanay. Ang trabaho ba ng mga nanay magbunganga? Hindi po. Sabi niya, minsan. Sabi niya. Di ba? Oh, fathers who are here. Fathers, takas kamay, mga tatay. Oh, isa-isa. Ito, father. Ano ang trabaho ng isang, siguro po sa susunod na linggo, wala nang nakaupo rito. Yan pala'y kang batang pari, nagtatanong pala yan, doon na nga kami sa gilid. Ano ang trabaho ng mga tatay? Ang trabaho ba ng tatay, uminom lang ng uminom? Hindi po. Very good. Sige, ano ang trabaho ng isang tatay? To provide for their children. To provide for their children. Ma'am babae? Hindi. Hindi. Magsugal? Hindi po. Manood ng basketball lagi? Minsan. Minsan? Oo, minsan. Minsan ako rin po, guilty ako. Mga kapatid, tingnan po ninyo ako. Yung salitang ought, yung ought to do. Ang ibig sabihin po noon, obligasyon. Moral obligation. When we speak of the word ought to do, it means moral obligation. Obligasyon mo. Kahit ano mangyari, obligasyon mo. Halimbawa ako, pare, ano ang obligasyon ko? Mag-preach. Pagka po nauubos na ang oras ko, kakahimas ng kotse ko, hindi na ako nakakapag-preach, pagalitan niyo po ako. Kasi hindi yun yung ought to do ng isang pare. You know what I mean? Amen? Mga teacher, pagka po hindi na kayo nagtuturo at lagi na lang kayo nagbebenta ng tosino, hindi po masama yung pagbebenta. Pero pag doon na lang napupunta yung inyong isip at inyong oras, papagalitan namin kayo. Bakit? Kasi, hindi na yun yung ought to do. You know what I mean? Amen? Mga abogado, mga inhinyero, lahat tayo. Children who are here, children, taas kamay, mga bata. Pagka yung mga bata, hindi na naghuhugas ng pinggan. Naghuhugas ka ba ng pinggan? Sabi niya, hindi nga po eh. Pagka yung mga bata, hindi na nagtitiklop ng kumot. Nagtitiklop ka ba ng kumot? Opo, very good. Sabi naman, mga kapatid, pagka po hindi nyo na nagagawa yung dapat ninyong gawin, may problema tayo dyan. Amen? Amen? Bakit? Kasi, hindi mo na ginagawa yung obligasyon mo. Sabi ng mabuting balita, kailangang gawin ng alipin ang kanyang tungkulin. Para hindi siya pagalitan
ng Panginoon. Amen? O, palakpakan natin ang ating Panginoon. At ikatlo, ano po ulit yung una? Expect the best to come. Very good. Ikalawa, do what you ought to do. At ikatlo, be prepared to meet your God. Sabi natin, be prepared to meet the Lord. Huy, medyo lakas yun naman. Be prepared to meet the Lord. Oh, yan yung gospel talaga. Maging handa sa pagdating ng Panginoon. Tatanungin ko po kayo, handa na ba kayong makita ang Panginoon? Amen. Sino po yung gusto nang makita ang Panginoon? Isa-isa to. Halimbawa, sister, gusto mo na bang makita ang Panginoon? Opo. Opo. Wag muna ngayon, linggo ngayon eh. Marami ko trabaho eh. Marami pa kayo trabaho. Oh, ikaw, sister, gusto mo na bang makita ang Panginoon? Yung ngayon na talaga. Anytime. Oh, anytime ha. Ako po, pagka ako sinabi ng Panginoon, halimbawa lumabas ang Panginoon dito, Father Dane, gusto mo na ba, sabi mo, gusto mo na akong makita. Tanong po ninyo kung ano sasabihin ko. Panginoon naman, bata pa po ako, yung katabi ko muna. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, we prepare ourselves to meet the Lord. 3 punto. Ano ba ang paalala ng mga pagbasa? 3. Expect the best to come. Do what you ought to do. At ikatlo, be prepared to meet the Lord. Sabi po ng isang kanta, take a little time, baby, see the butterflies' colors, listen to the birds that were sent to sing for me and you. Can you feel me? This is such a wonderful place to be. Even if there is pain now, everything would be alright. For as long as the world still turns, there will be night and day. Can you hear me? There's a rainbow always after the rain. Mga kapatid, tandaan ninyo, kapag ka po hindi pa maganda yung buhay ninyo, there is a rainbow always after the rain. Kapag ka po binabagyo pa kayo, may unos pa sa buhay ninyo, there is a rainbow always after the rain. Kapag ka po hindi pa ganun kasmooth, kapag ka meron pang mga hangin, unos, huwag kayong mag-alala. The best is yet to come. Basta manampalataya kayo sa Diyos. Basta maniwala kayo sa Diyos. Sapagkat ang Diyos hindi nagpapabaya. Sapagkat ang Diyos hindi tayo ilalagay sa hindi maganda. Amen? Malakas na palakpak para sa ating Panginoon.